Kung isa po kayong babae na higit 60 anyos, nais kong makinig po kayong mabuti dahil ito ay isang usapan na iilan lamang ang handang pag-usapan. Yung tila tahimik na paghina na marahil ay nararamdaman ninyo, hindi lang po yan tungkol sa pagtanda. Ito ay ang mga banayad na paraan kung paano unti-unting nanghihina ang inyong kalusugan, kung paano dahan-dahang nanlalamig ang inyong pagsasama bilang mag-asawa at kung paano nawawala ang inyong kabuluhan sa buhay. Ang pinakamahirap na bahagi ay marami sa atin ang tinuruan na magpakatatag na lang at baliwalain ang mga ganitong pakiramdam. Ngunit ang pananahimik ay hindi tanda ng katatagan. Sa katunayan, ito mismo ang maaaring magnakaw sa mga taon na dapat sana ay pinakamaganda sa inyong buhay. Ang pangalan ko po ay Dr. Termila de la Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan, pagkatapos ng menopause, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga babaeng tulad ninyo. Nakausap ko na ang libu-libong asawa, ina profesional at lola, at lahat sila ay iisa lang ang hangad, ang maramdaman muli ang kanilang tunay na sarili. Nais nilang maramdamang sila'y buhay mahalaga at konektado hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa kanilang puso at isipan. At heto ang isang bagay na maaring ikagulat ninyo, ang mga solusyon ay hindi komplikado tulad ng inyong inaakala. Karamihan sa mga babae ay hindi nangangailangan ng milagrosong lunas. Ang kailangan ninyo ay kalinawan at isang direktang plano. Isang plano na nakabatay sa tunay na agham, hindi sa hiya. Ito ay isang plano na hindi lang naglalayong ayusin ang kung ano ang sira, kundi patatagin ang tunay na mahalaga, ang inyong katawan, ang inyong kumpiyansa at ang inyong pagsasama. Sa artikulong ito, gagabayan ko kayo sa 7 mahahalagang salik na kailangang maunawaan ng bawat babae na higit 60 anyos. Ito ang mga parehong estratehiya na ginagamit ko sa aking mga pasyente upang matulungan silang maibalik ang kanilang kalusugan, muling pag-alabin ang kanilang mga relasyon at magdagdag hindi lang ng mga taon sa kanilang buhay, kundi ng buhay sa kanilang mga taon. Kung sasamahan ninyo ako, matutuklasan ninyo ang isang salik na nakatulong sa mas maraming babae na muling buuin ang koneksyon sa kanilang mga asawa kaysa sa anumang tableta na maaari kong ireseta. Ngayon, simulan natin sa pinakapundasyon ng lahat, ang isang salik na tahimik na humuhubog sa inyong pakiramdam sa araw-araw, ngunit bihirang pag-usapan ng hayagan. Ito ay higit pa sa hot flashes o pagbabago ng mood. Ito ay tungkol sa inyong pagkakakilanlan. Para sa maraming babae na higit sa 60 ito, ang nawawalang piraso na matagal na nilang hinahanap nang hindi nila namamalayan. Ang tinutukoy ko ay ang balanse ng hormone, ang tahimik na makina sa likod ng inyong sigla, kumpiyansa at koneksyon. Tingnan natin ng mas malapitan kung bakit ang mga hormone na ito ay maaaring maging susi, hindi lamang sa pagpapanumbalik ng inyong kalusugan, kundi pati na rin sa muling pag-aalab ng ugnayan sa taong pinakamahalaga sa inyo. Balanse ng hormone, ang mga hormone ng koneksyon. Hinding-hindi ko makakalimutan ng isa sa aking mga pasyente, si Belen, isang retiradong guro mula Laguna na nasa huling bahagi na ng kanyang 60s. Pumasok siya sa aking klinika na mukhang pagod na pagod, hindi lang pisikal kundi emosyonal. Sabi niya sa akin, "Dra de la Paz, hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Hindi ako makatulog ng maayos, nawalan na ako ng interes sa lahat ng bagay, at pakiramdam ng asawa ko ay lumalayo ako." Ang pag-uusap na yon ay tumatak sa akin dahil ito ay napakatapat at sa kasamaang palad, napakakaraniwan. Ang inilalarawan ni Belen ay hindi lang stress o pagtanda. Ito ay ang mabagal at tuloy-tuloy na pagbaba ng estrogen at iba pang mahahalagang hormone pagkatapos ng menopause. Para sa mga babae, ang mga hormone na ito ay may mahalagang papel sa enerhiya, focus, mood at emosyonal na koneksyon. Maaari ninyo itong maramdaman bilang brain fog
O parang laging lutang ang isip kawalan ng gana at nabawasang kakayahang maging present hindi lang sa kwarto, kundi sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang hindi alam ng karamihan sa mga babae ay hindi lang kalusugan nila ang apektado ng hormonal imbalance, apektado rin ang kanilang mga relasyon. Kapag hindi mo nararamdaman ang iyong sarili, mahirap kumonekta sa iyong partner, maging present o magpakita ng pagmamahal. Nagiging mas madali na lang na lumayo manahimik at hayaang lumaki ang distansya kung saan dati ay may pag-ibig. Pero heto ang magandang balita, hindi ito permanente. Ngayon, mayroon tayong mga ligtas at medikal na pinangangasiwa ang paraan upang maibalik ang balanse ng hormone. At kapag ginawa natin ito, madalas nating naibabalik ang siglang yon hindi lang sa sexual na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal. Kapag ang mga babae ay nakakaramdam muli ng sigla at kapanatagan lahat, ay nagsisimulang magbago. Mas madalas silang tumawa sila ang nagsisimula ng usapan at nagsisimula silang hawakan muli ang kamay ng kanilang partner nang hindi man lang iniisip. Si Belen ay nagsimula ng therapy, gumawa ng ilang pagbabago sa pamumuhay at nagsimula ng hormone replacement. Makalipas ang ilang buwan, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Dura de la paz. Sabi ng asawa ko, pakiramdam niya bumalik na ang asawa niya. Iyan ang kapangyarihan ng kalusugan ng hormone. Ikinokonekta ka nitong muli sa kung sino ka at sa taong mahal mo. Ngunit ang mga hormone ay isang piraso lamang ng puzzle. May isa pang salik na madalas makaligtaan ng kababaihan, ngunit ito ang tahimik na responsable para sa inyong kumpiyansa kaginhawaan at kung paano kayo nananatiling may kontrol. Lakas ng pelvic floor, ang inyong nakatagong kapangyarihan. Kapag karamihan sa mga babae ay pumapasok sa aking klinika, inaasahan nilang pag-uusapan namin ang tungkol sa hormones, bone density, o marahil pati skincare. Ngunit kapag binanggit ko ang mga kalamnan sa pelvic floor, madalas silang nagbibigay sa akin ng isang makahulugan kung minsan ay pagod na pagtango. Marami sa kanila ang nasabihan na ito ay normal na bahagi lamang ng pagtanda o pagiging ina. Ngunit sasabihin ko sa inyo ngayon, ang pelvic floor ay isa sa pinakamakapangyarihan, ngunit pinakapinababayaan na susi sa sigla ng isang babae. Minsan ay ginamot ko ang isang babaeng nagngangalang Elena. 72 isang retiradong nurse na tahimik na nakikipagbuno sa nakakahiyang pagtagas ng ihi at lumalaking pagkailang sa intimacy. Sinabi niya sa akin na sinimulan na niyang iwasan ang kanyang lingguhang pagkikita kasama ang mga kaibigan dahil sa takot na tumawa ng malakas. Dinudurog nito ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang kalayaan, at ang kanyang relasyon sa asawa. Pakiramdam ko hindi ko nakontrolado ang sarili kong katawan. Sabi niya ng mahina habang nakatingin sa sahig. Tumagos iyon sa akin dahil walang babae ang dapat makaramdam ng ganoon, lalo na kung may solusyon na hindi nangangailangan ng pads o operasyon. Ang pelvic floor ay isang grupo ng mga kalamnan na sumusuporta sa pantog bituka at oo sa sexual function. Kapag humihina ang mga kalamnang ito, maaaring makaranas ang mga babae ng mga isyu sa pag-ihi, nabawasang sexual na sensasyon at kahit nabigat sa puson. Ngunit kapag malakas ang mga ito, mas nararamdaman ng mga babae na kontrolado nila ang kanilang katawan, ang kanilang kumpiyansa at ang kanilang koneksyon. Ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat para magsimula. Sa pamamagitan ng mga ginagabayang ehersisyo, kadalasang kasing simple ng mga partikular na pag-urong Kegels sa loob ng ilang minuto, bawat araw ang mga babaeng tulad ni Elena ay maaring makakita ng malaking pagbabago. Pagkatapos ng ilang buwan, sinabi niya sa akin na malaya na siyang nakakatawa kasama ang kanyang mga kaibigan at higit sa lahat sila ng kanyang asawa ay muling nagkakaugnayan sa paraan na hindi nila nagawa sa loob ng maraming taon. Mas tuwid na siyang tumayo, mas madalas ngumiti at sinabi ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Pakiramdam ko na bawi ko na ang aking buhay
Iyon ang uri ng pagbabago na nagsisimula mula sa loob, palabas. Kalusugan ng cardiovascular. Ang inyong silid-tulugan ay konektado sa inyong puso. Ilang taon na ang nakalilipas isang pasyente na nagngangalang Rita, Washington 68, ang lumapit sa akin para sa tinatawag niyang problema sa kwarto. Sinabi niya na unti-unti nang nagbabago ang mga bagay, una ay kakulangan sa enerhiya, pagkatapos ay kawalan ng pagnanasa at kamakailan lamang isang pakiramdam na may mali. Akala niya ay dahil sa kanyang mga hormone, ngunit nang magsagawa kami ng ilang pangunahing pagsusuri, lumabas na ang kanyang puso pala ay may sinusubukang sabihin sa kanya bago pa man niya maramdaman ang isang klasikong sintomas. Ang hindi alam ng karamihan sa mga babae ay ang mga sintomas ng sakit sa puso ay maaring mas banayad sa kababaihan, madalas na lumalabas bilang matinding pagod, kakapusan sa hininga o isang pangkalahatang kawalan ng lakas. Ang mga senyales na ito ay madaling isantabi bilang pagtanda lang, ngunit madalas ito ang mga pinakaunang babala ng mga issue sa cardiovascular. At oo, tiyak na nakakaapekto ito sa inyong intimate life. Ang inyong puso at ang inyong sexual na kalusugan ay malalim na magkaugnay. Kapag malakas ang inyong cardiovascular system, malinis ang inyong mga ugat, kontrolado ang inyong presyo ng dugo at mahusay ang pagbomba ng inyong puso, lahat ay bumubuti. Ang inyong enerhiya, ang inyong linaw ng isip, ang inyong pisikal na lakas. At oo, ang inyong intimacy. Sineryoso ni Rita ang babalang ito. Binago niya ang kanyang dieta, nagsimulang maglakad tuwing umaga at kinontrol ang kanyang presyo ng dugo. Pagkalipas ng ilang buwan, sinabi niya sa akin na hindi lang siya nakakaramdam ng mas malapit na koneksyon sa kanyang asawa, mas madalas na siyang tumawa, mas mahimbing ang tulog at mas bata ang pakiramdam kaysa sa maraming taon. Ang katawan ay konektado sa mga paraan na madalas nating nakakalimutan. Ang pag-aayos sa isang sistema ay madalas na nag-aangat sa lahat ng iba pa. Kalusugan ng kaisipan ang tahimik na mamamatay tao ng intimacy. Ilang taon na ang nakalipas, mayroon akong pasyente na nagngangalang Rowena, isang retiradong librarian na nasa unang bahagi ng kanyang 70s. Sa papel maayos ang kanyang kalusugan, kontrolado ang presyo ng dugo, disenteng mga resulta sa lab, walang malalaking problema. Ngunit may kulang. Pumunta siya dahil sa inilarawan niyang mababang enerhiya, ngunit habang nag-uusap kami, naging malinaw na hindi lang ito tungkol sa kanyang katawan. Humina ang kanyang boses nang aminin niyang ilang buwan na niyang hindi nararamdaman ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ay malayo siya sa kanyang asawa, kahit na magkasama sila sa iisang silid. Mas marami siyang tulog, ngunit pagod pa rin. Hindi ko alam kung anong mali sa akin, Dr. Adela Paz, sabi niya. Ang pakiramdam ko lang ay parang kulay abo. Iyon ang katangian ng kalusugan ng isip, bihira itong magpakilala. Hindi ito lumalabas sa isang karaniwang pagsusuri ng dugo at karamihan sa mga babae ay tinuruang maging malakas. Ang mga tagapag-alaga na hindi nagrereklamo. Ngunit ang emosyonal na pananahimik na yon ay mapanganib. Unti-unti nitong sinisira ang koneksyon, tinatanggal ang kumpiyansa, at sa paglipas ng panahon, maaaring gawing isang tahanan ng dalawang tahimik na kasama sa bahay ang isang mainit at mapagmahal na pagsasama. Hindi sira si Rowena. Pasan niya ang isang mabigat na dalahin. Nang magsimula siyang magsalita sa isang counselor sa kanyang asawa, kahit sa akin nagsimulang magbago ang mga bagay. Hindi niya kailangan ng gamot, kundi pahintulot na bitawan ng presyon at sabihing hindi ako okay. At hindi siya naging mahina dahil doon. Naging tao siya. Kapag inaalagaan ng isang babae ang kanyang emosyonal na kalusugan, lahat ng iba pa ay nagsisimulang gumaling. Nagiging mas present siya, mas mapagmahal at mas bukas. Doon nagbabalik ang tunay na intimacy, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Komunikasyon.
Ang nakalimutang pampasigla ng pagsasama. Hindi pa katagalan isang babaeng nagngangalang Josie 74 at mahigit 50 taon ng kasal ang nagpatingin sa akin. Hindi siya pumunta para sa anumang pisikal na dahilan hindi noong una. Sinabi niyang pakiramdam niya ay nagkalayo na sila ng kanyang asawa. Magalang kami sa isa't isa, sabi niya, pero hindi na kami talaga nag-uusap, hindi tulad ng dati. Bahagyang nabasag ang kanyang boses nang sabihin niya iyon. Para kaming nakatira sa iisang bahay pero hindi sa iisang buhay. Ang ganoong uri ng distansya ay hindi nangyayari dahil sa isang malaking away. Lumalaki ito mula sa pananahimik, mula sa maraming taon ng pagpapalipas sa maliliit na bagay, pag-iwas sa mahihirap na usapan at pag-aakalang alam na ng iyong partner ang nararamdaman mo. Ngunit heto ang katotohanan, walang sinuman ang lumalampas sa pangangailangang mapakinggan, mapahalagahan, o mahalin ng hayagan. Ang komunikasyon ay hindi lang isang kasanayan, ito ang hangin ng isang relasyon. Nakakita ako ng mga babae na ginugol ang kanilang buhay sa pakikinig sa problema ng lahat, na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na sabihing, natatakot ako o kailangan kita. Ang pagtatanong sa kanilang asawa ng, kumusta na ba talaga tayo? O ang pagbabahagi ng, nalulungkot ako nitong mga nakaraang araw at ayokong isara ang pinto ko sa'yo. Hindi ito mga engrandeng kilos, ngunit ito ang mga salitang nagtatayo ng mga tulay. Kapag ang isang babae ay naging emosyonal na bukas, pinapalambot nito ang espasyo sa pagitan ng dalawang tao. Ginagawa nitong romansa ang rutina at ibinabalik ang maliliit na haplos at magkasamang tawanan. Nagsimulang gawin ni Josie ang isang simpleng bagay. Tuwing linggo ng umaga, uupo sila ng kanyang asawa, walang cellphone, walang TV para lang mag-usap. Pagkatapos ng 2 buwan, sinabi niya sa akin, mas malapit kami ngayon kaysa sa mga nakaraang taon. Pakiramdam ko nakikita niya ulit ako. Minsan ang pinaka-intimate na bagay na maaari mong gawin para sa isang relasyon ay ang sa wakas ay mapakinggan, kabuluhan ng lihim na sangkap sa mahabang buhay. Isa sa mga pinakamalalim na pag-uusap na naranasan ko ay hindi tungkol sa medisina. Ito ay sa isang babaeng nagngangalang Cora, 76 taong gulang biyuda retirado at naninirahang mag-isa. Nagpatingin siya sa akin hindi para sa isang partikular na sakit, kundi dahil sa kanyang mga salita. Hindi ko napuramdam na may silbi pa ako. Pinalaki niya ang isang pamilya at pinamahalaan ng isang sambahayan sa buong buhay niya. At ngayon bawat araw ay parang isang mabagal na pag-anod. Sinabi niya sa akin, hindi po ako may sakit, Dr. Dela Paz, pero hindi rin ako tunay na nabubuhay. Doon ko napagtanto ang isang bagay na hindi laging itinuturo sa amin ng medisina. Ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa mga numero sa isang chart. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kabuluhan o layunin. Kapag gumising ang isang babae na walang inaabangan, walang aalagaan at walang misyon na magbibigay lakas sa kanyang araw, may isang bagay sa kanyang espiritu na nagsisimulang malanta. Ngunit kapag nararamdaman niyang kailangan siya, kapag alam niyang mahalaga pa rin siya, tumutugon ang kanyang katawan. Bumabalik ang kanyang enerhiya, tumitikas ang kanyang tindig, at kahit ang kanyang presyo ng dugo ay maaaring bumuti. Ang pagkakaroon ng kabuluhan ay hindi kailangang maging isang engranding ambisyon. Para sa ilang kababaihan, ito ay paggabay sa mga batang ina sa simbahan. Para sa iba, ito ay paghahardin, pagboboluntaryo sa lokal na library, pagtulong sa pag-aalaga sa mga apo, o kahit na ang simpleng pagiging nariyan, tunay na nariyan, para sa isang bilog ng mga kaibigan, sa mga paraang wala siyang oras noon. Sa huli nagsimula si Cora ng isang book club para sa ibang mga senior sa kanilang komunidad sa Quezon City. Sinabi niya sa akin, akala ko wala na akong gaanong maibibigay. Iyon pala mas marami pa kaysa sa inaakala ko. Ang isang babaeng may layunin ay nagiging isang babaeng may presensya. At ang presensya ang siyang nagbubuklod sa mga relasyon, komunidad at kalusugan. Gabay medikal, itigil ang panghuhula.
Simula ng pagpapagaling, may isang babae akong hinding-hindi makakalimutan. Ang pangalan niya ay Luz, 69, isang mabait at mapagbigay na babae na tulad ng marami pang iba ay masyadong naghintay. Sinabi niya sa akin na halos isang dekada na siyang hindi nagkakaroon ng kumpletong physical exam. Lagi po kasi akong abala sa mga anak ko at sa mga appointment ng asawa ko, kaya inisip ko na okay lang ako. Sabi niya na may kibit-balikat, ngunit sa kaibuturan takot siya. Wala na ang kanyang enerhiya, na wala na ang intimacy, at gumigising siya gabi-gabi na may pakiramdam na may kulang, ngunit hindi alam kung ano ang gagawin. Ang dumurog sa puso ko ay hindi ang kanyang mga sintomas. Ito ay kung gaano katagal niyang tahimik na dinala ang mga ito sa pag-aakalang kailangan niyang tiisin. Masyadong maraming babae sa kanyang henerasyon ang pinalaki upang maging tagapag-alaga muna, na inuuna ang pangangailangan ng lahat kaysa sa sarili nila. Ngunit heto ang nakita ko, nang paulit-ulit ang panghuhula ay nagkakahalaga ng oras. Nagkakahalaga ito ng koneksyon. At sa maraming kaso, nagkakahalaga ito ng mga taon na sana ay ginugol ninyo sa pamumuhay ng lubos. Ang totoo, malayo na ang narating ng modernong medisina. Ngayon, maaari nating gamutin ang mga hormonal imbalance issue sa pelvic floor, pagkapagod, at maging ang emosyonal na pagkasunog hindi sa pamamagitan ng panghuhula, kundi sa aghamhabag at pangangalaga. Ngunit mangyayari lamang yan kung gagawin ninyo ang unang hakbang. Isang tunay na pag-uusap, isang kumpletong check-up, isang doktor na nakikita ang buong pagkatao ng babae, hindi lang ang kanyang mga sintomas. Sa wakas, ginawa ni Luz ang hakbang na yon. Nagtulungan kami sa kanyang katawan at isipan at 6 na buwan pagkatapos pumasok siya na nakangiti. Pakiramdam ko ako na ulit ang sarili ko, sabi niya. At napansin ng asawa ko bago ko pa napansin. Hindi ninyo kailangang gawin ito ng mag-isa. Kayo naman ang dapat alagaan. Isang aral mula sa inyong doktora. Ngayong napagdaanan na natin ang 7 mahahalagang salik na ito, mula sa inyong mga hormone, hanggang sa inyong puso, sa inyong isipan, hanggang sa inyong pagsasama, may isang huling katotohanan na nais kong iwan sa inyo. Hindi ito medikal, ito ay personal, at maaring ito ang pinakamahalagang bagay na masasabi ko sa inyo. Mahigit 3 dekada na akong nakaupo sa harap ng mga babaeng tulad ninyo. Mga babaeng malalakas, mapag-aruga, mga babaeng bumuo ng buhay, nagpalaki ng pamilya, namuno sa mga kumpanya, at pinanatiling buo ang lahat. At nakita ko na halos lahat sila ay kalaunang haharap sa tahimik na tanong na dumarating kasabay ng edad. Ganito na lang ba ang katapusan para sa akin? Mas mabagal, mas mahina, mas malayo. Hindi po kailangang maging ganyan. Lahat ng napag-usapan natin, ang inyong balanse ng hormone, ang lakas ng inyong pelvic floor, ang inyong puso-isipan, kakayahang makipag-usap, ang inyong kabuluhan sa buhay, at ang inyong kahandaang humingi ng tunay na gabay. Medikal, hindi lang ito mga bagay sa isang listahan. Ito ay mga daan pabalik sa koneksyon, kumpiyansa, at isang pagsasama na hindi lang basta nabubuhay hanggang sa inyong mga huling taon, kundi umuunlad. Ang totoo, ang paggaling ay hindi laging maingay. Minsan nagsisimula ito sa tahimik na lakas ng loob na sabihing, kailangan ko ng tulong. O sa simpleng pagpili na maglakad, tumawag sa doktor, hawakan ang kamay ng iyong asawa, o tumingin lang sa salamin at magpasya. Mahalaga pa rin ako. Ang inyong kalusugan ay hindi hiwalay sa inyong kaligayahan. Ito ang pundasyon ng inyong pamana at lahat ng inyong minamahal. Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Kailangan nyo lang magsimula. Dahil hindi pa po kayo tapos. Marami pa kayong maibibigay, mararamdaman at mararanasan. At ang mga taong nagmamahal sa inyo, hinihintay nilang bumalik ang pinakamagandang bersyon ninyo. Maniwala kayo sa akin, nandyan pa rin siya sa loob ninyo. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, hinihikayat ko kayong gawin ang 2 bagay. Una, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na tumatak sa inyo, ang inyong mga saloobin
ay nakakatulong sa ating lahat na matuto. Ikalawa, ibahagi po ninyo ang artikulong ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang babae sa inyong buhay na maaring kailangang marinig ito. Ito ay isang usapan na karapat-dapat ibahagi.